Iko-cover po natin yan. Dito na lang kayo kasi dito pwede kayong mag-comment, di ba? Doon sa sa Senate, hindi kayo pwede makapag-comment doon. Dito sa atin, sa live natin, pwede kayong makapag-comment. Sige, magbasa tayo ng mga nila. So ngayon po magaganap itong palabas ni Beatrix Jinky Luistro. Yung mga side comment po, Trillanes aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes Deport na maaaring ang 2026 kritikal at posibleng huling pagkakataon upang papanagutin ang kampo ng mga Duterte kasabay ng babala na kapag nabigo ito, lalo lamang lalakas ang kanilang puwersang pampolitika patungo sa 2028 election. Make or break po nila to. Kaya tinodo na nila eh. Eto po, tanong ko lang dito kay Bojidi. Speaker, sabi ni Speaker, the House of Representatives is ready to deliver immediate and concrete relief measures following President Marcos' declaration of State of National Energy Emergency. Okay. Kasama ba, Speaker, sa pagtugon nyo sa national emergency? Alam nyo po, pag sinabing national emergency, iiwan nyo ang lahat. Emergency to eh. Di ba? Halimbawa, nasa trabaho ka. May tumawag sa inyo, emergency. Papaalam ka sa boss mo, boss, may emergency lang sa bahay. Ano man yan? Iiwan mo yung trabaho mo. Ngayon po, national emergency, dapat kung ano man ang ginagawa ninyo sa gobyerno, iwan nyo yan lahat, tumutok lang kayo sa emergency. Kaya po tinawag na emergency. Pero, sa lahat po ng gobyerno, ganyan po yung utos ng Pangulo. EO 101. Whole of government approach. Lahat ng gobyerno, lahat ng tao sa gobyerno, nakatutok kung paano gagawa ng paraan para makaligtas tayo dito sa national emergency situation natin. Pero kasama yung mga congressman, di ba? Pero kakaiba po to. Sa mga congressman, tutugon kami sa national emergency. Pero tuloy pa rin ang impeachment. Mas priority pa rin nila. Kasi, sino ba nagdadirect sa impeachment? Ikaw ba, Congressman D? Speaker D? Malamang hindi. Ang sinusunod po nila, kaya tuloy-tuloy pa rin ang impeachment, si Trillanes, ayan no, make or break na nila to. Kinakailangan po nilang ituloy ang impeachment dahil takot na ang mga magnanakaw na congressman na pag naging presidente si BP Sara, una, tapos na. Tapos na po ang kanilang maliligayang araw. Bakit po matatapos ang kanilang maliligayang araw? Hahabulin po sila ni BP Sara. Yan po ang katotohanan. Tapos na. At hindi lang po yun. Hindi lang tapos na ang kanilang maliligayang araw. Tapos na rin po, tapos na rin ang kanilang pagnanakaw. Hindi na po sila makakapagnakaw. At habulin pa sila, baka sa kulungan pa po sila magkita-kita sa finals. Mga magkakatropa pips, uy, tropa. Appear naman dyan. Ilang taon sentensya mo? Reclusion perpetua ako eh. Ha? Ako hindi. 25 years lang. Kaya lahat po sila, tuloy dapat. Walang pakialam. May national emergency. Unahin pa rin natin yung impeachment. Bakit naman pumapayag yung nagdeklara ng national emergency? Bakit? Mas makapangyarihan pa ba si BBM kaysa sa impeachment? EO 101 lang yan eh. Etong impeachment, pagtugon nila to sa kanilang emergency, sa kanilang sarili.
Naghingalo na po sila. Hindi po yung, yan kasi national emergency, naghingalo lang yung mga mamamayang Pilipino eh. Dito po, pag hindi nila tinuloy yung impeachment, sila po ang maghihingalo. Sino po ang susundin? Yung EO ni President Marcos o yung nagda-direct dito sa mga congressman na unahin ng impeachment? Makikita po natin yan mamaya. Pag nag-declare po si Luis Tro na pansamantala po nating ititigil to dahil may national emergency, nasunod si BBM. Pero pag sinabi po ni Luis Tro na tuloy pa rin ang impeachment proceeding, mas takot sila na makulong sila. Mas takot sila na mapanagot ang mga magnanakaw na congressman. Yan po ang katotohanan. At ang kanilang mga tunay na amo. Ikalawa, saan ka nakakita ng investigasyon na ang mga na si Trillanes ang isa sa mga unang testigo? Paano titistigo si Trillanes kay BP Sara? Nagkasama ba sila? Si Trillanes ba ay bahagi ng pamilya ng Vice President? Office of the Vice President ba? Kabahagi ba niyan si Trillanes? Kabahagi ba si Trillanes ng DepEd? Yan yung mga pinamunuan ni BP Sara eh. O baka naman kamag-anak ni BP Sara si Trillanes. Baka nakatira sa bahay ni BP Sara si Trillanes. Paano ka titistigo laban kay BP Sara? Ang alam ko po sa mga kinukuhang testigo, ang mga testigo po, may personal kang alam. Halimbawa po, ano ba ang pangunahing binibintang kay BP Sara? Dalawa lang naman, di ba? Siya po ay ninakaw niya ang confidential fund. Hindi naman po pwedeng anomalya pa rin ang sabihin ninyo kasi impeachment na eh. Dapat ninakaw na. So, kung ninakaw po yung confidential fund, bahagi po ba si Trillanes nung pagnanakaw na yun? O siya yung inutusan? O sa kanya ba binigay yung pera? Bakit po siya testigo? Isa pa, yung pag-hire daw ng John Wick para po sa di umano ay assassination ng First Family. Tanong, siya ba si John Wick? Para maging testigo siya? Eh kung wala po siyang kinalaman kay BP Sara na hindi niya nakasama sa trabaho, ano po ang testimonyang sasabihin niya? Bakit niyo inaalaw? 'Di ba? Bakit niyo iaalaw si Trillanes na maging testigo laban kay BP Sara? Wala naman silang personal na, hindi naman nakasama kahit kailan ni BP Sara yan sa trabaho. Ayan ang pinakamalaking tanong. Kasi pinagmamalaki na ng Trillanes na isa raw siya sa mga testigo eh. Paano nangyari yun? Wala naman kayong ugnayan ni BP Sara. Anong klaseng testigo yan? O di lumalabas po ngayon, dalawa lang yung purpose nila. Is either mag-fishing expedition sila or siraan na po si BP Sara para po sa 2028 baka matalo dahil sa gagawin nilang paninira ngayon. Eh ano pa po bang paninira nyo kay BP Sara na mabibigla pa po yung mga tao? Ha? Ginawa ni BP Sara yan? Ha? At alam ni Trillanes? Si Trillanes na nagsabi? Ha? Lahat na po na ibintang nyo kay BP Sara na wala na pong shocking na masasabi si Trillanes na ibintang nyo na po sa kanya lahat. Pati nga po yung parte siya ng Davao Death Squad, nabintang nyo na. Na siya ay kumukuha ng
pera mula sa Pogo, mula sa mga drug lord na ibintang nyo na rin. Kahit na numero uno yung pamilya nila ng mga Duterte, numero unong galit sa droga, binibintang nyo pa rin na sila yung lords of all drug lords. Ano pa po ang hindi namin narinig na bintang ninyo? Ano pa ang ibibintang ni Trillanes na bago sa amin? Nabintang na rin ng mga alipores nyo na tomboy si BP Sara. Minsan, chinismis nyo pa rin na may relasyon. Hindi kay Trillanes to yung mga kung sino-sinong vlogger. Chinismis nyo na rin na may relasyon si BP Sara kay Zulaika. Ano pa po ang masasaking sa amin? Pati yung basketball player na nanapak, chinismis nyo rin na naging karelasyon din ni BP Sara. Ano pa ang hindi nyo nasabi na masyasyak pa kami? Tumalab po ba yan lahat? May naniwala po ba? Wala. Ano pa po ang ibibintang nyo kay BP Sara na makakapagpabagsak pa ng kanyang... Sinabi nyo na lahat. Lahat ng pinaka-imposible, nasabi nyo na. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sabi ng mga abogado ni BP Sara, lahat ng maninira ngayon, ididemanda namin. Kung nakalusot kayo nun dahil ugali ng mga Duterte, sagutin lang. Ugali ng mga Duterte, hindi magreklamo. Na-realize ni BP Sara, puta, hindi na nga pinapansin si Matubato tsaka si Las Cañas. Nakarating pa ng ICC. Eto si Madriaga, kinakailangan kalusin na kagad. Papatulan na dahil ginagamit nyo yung mga pagsisinungaling, ginagamit nyo laban kay BP Sara sa impeachment court. Ano pa po? Ang pwede nyong ibintang na tumatanggap ng pera mula sa Pogo, tumatanggap na pera mula sa mga drug lords, karelasyon ng kung sino-sinong tao, tomboy si BP Sara, magnanakaw si BP. Ano pa? Ang question, paano nyo tinanggap si Trillanes na maging testigo samantalang hindi naman siya nakasama man lang ni BP Sara kahit kailan? O baka yun yung itetestigo ni Trillanes na nakatira pala siya sa bahay ni BP Sara. Anong pagpatong ng bangko? Pagpatong ng bangko? Dahil para yun ang stage niya? Diyos ko naman. Minsan tomboy, minsan lalakero. Diyos ko. Sanga-sanga na yung kanilang Yung kanilang mismong mga akusasyon, nagsasanga-sanga na Di na nila alam din kung ano ang totoo at hindi. Okay. Pero sa kabila po niyan, maganda po yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon.